Kumusta ka? Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo ngayon. Maaring pagod na ang iyong isip at mabigat ang iyong loob. Pero bago ka sumuko, sandali ka munang huminto at makinig. Hayaan mong ang mga salitang ito mula sa Biblia ang magsilbi mong lakas. Sabi sa Isaiah chapter 40 verse 31, ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas. Sila ay lulutang sa himpapawid na parang mga agila. Sila ay tatakbo ngunit hindi mapapagod, lalakad ngunit hindi manghihina. Sa Exodus chapter 15 verse 2, ang Panginoon ang aking lakas at aking awit. Siya ang aking naging kaligtasan. Siya ang aking Diyos na pupurihin ko, ang Diyos ng aking Ama na aking itatanyag. Ayon naman sa 1 Corinto chapter 10 verse 13, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat. Tapat ang Diyos at hindi niya hahayaang subukin kayo ng higit sa inyong makakaya. Kasabay ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para makayanan at malampasan ninyo ito. Sa Filipos chapter 4 verse 13, kayang-kaya ko ang lahat ng bagay dahil sa Kanya na nagbibigay sa akin ng lakas. Sabi rin sa Isaiah chapter 41 verse 10, huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Huwag kang mangamba dahil ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at aalalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Sa Deuteronomio chapter 31 verse 6, magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o masindak sa kanila dahil ang Panginoon na iyong Diyos ang sasama sa iyo. Hinding-hindi kanya iiwan o pababayaan man. Sabi sa Salmo chapter 23 verse 4, kahit dumaan pa ako sa madilim na lambak ng kamatayan, hindi ako matatakot dahil kasama kita. Ang iyong pamalo at tungkod ang nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Sa Mateo chapter 11 verses 28 to 30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at mabibigat ang dinadala, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin dahil ako ay maamo at mababa ang loob. Makakatagpo kayo ng pahinga para sa inyong kaluluwa. Sabi sa Salmo chapter 73 verse 26, manghina man ang aking katawan at puso, ang Diyos ang lakas ng aking puso at siya ang sa akin ay sapat magpakailanman. Ayon sa Filipos chapter 4 verses 6 to 7, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat, sabihin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng sino man ang mag-iingat sa inyong puso at isipan kay Kristo Jesus. Sa Roma chapter 8 verse 31, ano pa ang masasabi natin sa lahat ng ito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang lalaban sa atin? Salamat sa iyong pakikinig. Ako ang iyong kasama rito sa gabay at kasama. Kung ang mga bersikulong ito ay naging biyaya sa iyo, sana ay ibahagi mo rin ito sa iba na nangangailangan ng lakas. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa ating araw-araw na gabay. Pagpalain ka ng Diyos.